Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol: si Simon, na tinatawag na Pedro, at si Andres, na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolomeo, si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alpeo at si Tadeo. Si Simong Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus sa kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa mga lugar na mga hintel o sa alinmang bayan na mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-14 na linggo ng kariwang panahon ng pangulang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong tema sa ngayon ay ang misyon ng paghahari ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Siya ay naging matapat sa lahat ng tao, ngunit ang tao ay marupok at ang tao ay makasalanan. At ayon pa sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Uzias, Kapitulo 10, verso 1 hanggang 12, ay nagkaroon ng pagsamba sa Diyos-Diyusan ang mga Israelita dahil sinamba nila ang mga haligi na tinatawag na banal na haligi, ang mga dambana o mga altar na kanilang ginagawa para sa mga Diyos-Diyusan. Nakalimutan nila na ang kanilang sagana sa buhay ay nagmula sa Diyos. Kaya kailangan na ipaalam sa kanila na ang sagana ng Diyos ay ibibigay sa kanila kapag lalapit sila sa Panginoon. Kaya sa ating mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo,
ay tinatawag ng ating Panginoon na ipahayag muli ang kanyang paghahari. At upang maipahayag ang paghahari ng Diyos sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, 1 hanggang 7, ang ating Panginoong Hesus ay hinirang niya ang 12 na tinatawag niyang mga apostol. At ito yung magpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang salitang misyon sa Hebreo ay tinatawag na hamashima. Hamashima, ibig sabihin pinadala. Noon, ang pinapadala nila ay ang mga Hudyo upang ipaalam ang kabutihang loob ni Yahweh at ang katwiran ni Yahweh na Panginoon Diyos. Pero sa ating bagong tipan, itong hamashima o misyon ay isang apostoli sapagkat nasa Griego na apostoli. At ang mga hinirang ng ating Panginoon ay tinatawag niyang apostolis. At ito yung mga pinadala o mga misyonero na sa Latin naman ay naging salitang misyo. Napakahalaga para sa ating Panginoon na dalhin ang mabuting balita doon muna sa mga hinirang na bayan ng Diyos, ang mga Israelita o mga tupa na nawala. At pagkatapos ng sila'y mahanap, ipagpatuloy ni San Pablo ang pagpapahayag ng paghahari ng Diyos sa mga hintel. Ang misyon ay bahagi din ng tungkulin ng simbahan sapagkat ang misyon ay isang misyon para sa ating lahat. Dito lang sa Quiapo, mayroon tayong 4 na mga misyonero na dito nakatira. Si Father Robert Arellano at si Father Chris Rosero, mga misyon na tinatawag na San Lorenzo Ruiz Mission Society. At 2 misyonero pa na sa tinatawag na Merciful Missionaries of St. Joseph na sila ni Father Igay at ni Father Jupiter. At mayroon pang nanggaling sa Quiapo na nagmisyon ngayon sa ibang bansa, si Monsignor Ding Coronel, na ipinapahayag na ang simbahan ay isang misyon. Gaya ng ating Panginoong Hesus na pinapadala ng Ama upang ipahayag ang kanyang pag-ibig at dapat maghari siya sa lahat ng puso ng tao, magkaroon ng misyon. Marami ring nakasulat tungkol sa pagmimisyon ng simbahan na tinatawag na mga encyclical o mga sulat ng Santo Papa. Gaya ng Propinosti na sinulat noon ni Papa Gregorio XVI upang magkaroon ng pagpapalaganap ng panampalataya. At hindi lang mga pare at mga madre, mga laiko din ang inaatasan na magdala ng misyon sa ibang bansa o sa mga tao na nangailangan nito. Hanggang nagkaroon din ng kasunod na dokumento na tinatawag na Maximum Elod noong 1918 na sinulat ni Benedict XV na kung saan magkaroon ang lahat ng mga tao, laiko man o ordinado o reliyoso, na magmisyon upang ipahayag ang tungkol kay Kristo at ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Hanggang sa 1926, nagkaroon ng Rerum Ecclesiae na ito yung pagsasabi na ang simbahan ay magkaroon na ng laganap na misyon at pagdala ng mga misyonero sa iba't ibang bansa. Hanggang sa pang-4 na dokumento na tinatawag na Princeps Pastorum, ang mga prinsipe ng mga pastol
na sinulat noon ni Saint John the 23rd noong 28 ng Nobyembre 1959 ay magkaroon na ng lahat ng partisipasyon ang buong simbahan para sa misyon. Ibig sabihin yung mga hindi makapunta sa ibang bansa na magmisyon, magkaroon ng kontribusyon para sa misyon. Pero noong Konsilyo Vaticano Ikalawa, nagkaroon ng mahalaga na dokumento na tinatawag na Ad Gentes. Ito yung misyon, Ad Gentes, para sa lahat ng tao upang ang lahat ay sasali sa misyon na na-approve noong December 7, 1965. Sumulat din ang mga Santo Papa, gaya ni San Pablo VI noong 8 ng Disyembre 1965 ng Evangelii Nuntiandi, pagpalaganap sa mabuting balita sa lahat ng tao. At si Saint John Paul II noong December 30, 1988 ay sinulat niya sa Christi Fidelis Laici, ang mga nananalig na mga laiko, na bahagi sila sa misyon sa simbahan. Pero ang pinaka-importante na dokumento ay yung sinulat ni Saint John Paul II noong December 7, 1990, na Redemptoris Missio, na lahat tayo ay mga misyonero. Ang iba pupunta sa ibang bansa. Ang hindi makapunta sa ibang bansa o sa ibang lugar upang magdala ng misyon sa pagpahayag ng Diyos, magkaroon ng kontribusyon sa iba't ibang paraan. O dili kaya kung walang maikontribute, magkaroon ng panalangin para sa misyon. Ang misyon ay bahagi ng simbahan. Kayo ay tinatawag ng Diyos upang maging bahagi sa dakilang misyon ng simbahan sa kaligtasan ng lahat ng tao. Hindi po magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng tao kapag hindi mapahayag ang paghahari ng Diyos na paghahari sa katwiran at pag-ibig na dapat isabuhay ng lahat upang maiwasan ang kaguluhan, ang pagkawatak-watak at ang mga giyera o dili kaya ang pagtutok lang ng tao sa mga material na bagay upang ang tao ay magkaroon ng tunay na pagpahalaga sa Diyos sa kanilang mga puso. Kaya ang mga 12 mga apostol naging haligi sa bagong bayan ng Diyos. Kayo rin ay bahagi ng bayan ito sapagkat may pundasyon na 12 ng mga apostol. Tayong lahat ay naging bahagi sa buhay na katawan o mistikong katawan ng ating Panginoong Hesus na simbahan upang ating ipahayag, upang ating isabuhay ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na siyang ebanghelyo na dapat malaman, na dapat isabuhay at ipahayag sa lahat ng tao. Yung gustong magpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga pamilya, sa mga ginagawa at opisina, pumalakpak ng malakas upang tayo makatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Kapag ka isabuhay natin ang misyon, kapag ka sinusuporta natin ang misyon ng simbahan, ang Diyos na mismo ang ating dinadala sa ating kapwa at tayo mismo naging bahagi sa misyon na ang Diyos ay maging sentro ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.